Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Norheliza A. Incong at welcome sa ating aralin tungkol sa tunog at wikang Filipino. Sa videong ito, aalamin natin ang paraan at punto ng artikulasyon ng mga katinig at syempre ang mga patinig o vowels na a, e, i, o, u. Dito natin matutuklasan kung paano mabubuo ang bawat tunog, kung saan nanggagaling ang hangin, paano natin binibigkas, at syempre, mag-i-enjoy din tayo. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Simulan natin sa punto ng artikulasyon. May ideya ba kayo kung ano ang punto ng artikulasyon? Kung wala, halina't simulan na natin. Ang punto ng artikulasyon, ito ay naglalarawan kung saang bahagi ng ating bibig nagaganap ang saglit na pagpigil o pag-abala sa paglabas ng hangin sa pagbigkas ng katinig. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig na isagawa ang pagbigkas sa ponema. Ngayon, dumako naman tayo at pag-usapan natin ang paraan ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon ay inilalarawan at pinapakita kung paano gumagana ang mga sangkap ng pagsasalita tulad ng dila, ngipin, labi at lalamunan. At kung papaanong lumalabas ang ating hininga sa bibig o sa ilong kapag bumibigkas tayo ng alinman sa mga ponemang katinig. Sa madaling salita, ang mga ito ay paraan kung paano nabubuo ang tunog. Minsan ang hangin ay dumadaan lang sa bibig, minsan naman sa ilong. Kaya iba-iba ang tunog na nabubuo. Ang una nating pag-aaralan ay ang pasara o stop sounds. Ibig sabihin nito, ang hangin ay pansamantalang haharangin bago ito bitawan. Kaya parang may stop, then go ang ating tunog. Panlabing P at B. Halimbawa, P, gaya ng P, puno, P, puno. Parang may hangin, di ba? P, puno. At ang B naman ay gaya ng bata, B, B, bata, bata, B, bata. Ang susunod naman ay ang pangipin na letrang T at D. Sa letrang T, iniipit natin ang ating dila sa ating ngipin. Kaya tinatawag itong pangipin. At may hangin din na lumalabas pag binibigkas natin ang letrang T. Ang kanyang tunog ay ta, ta, ta. Diba may hangin siyang lumalabas? Sige nga, subukan mo. Tama. Halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, tulog. Ta, tulog. Ta, tulog. Diba parang gusto mo pang matulog dahil sa kapaguran mo? Ang susunod naman ay letrang D. Iniipit din natin ang ating dila sa ating ngipin. D. At may hangin din na lumalabas sa ating bibig. D. 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 Sige, ikaw nga, subukan mo. Tama. Halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa. D. Daan. D. Daan. Iniipit pa rin ang ating dila sa ating ngipin. Daan. Daan. Ngayon naman, dadako tayo sa pangalangala na tunog. Ano daw? Ito ay ang pangalangala o velar sa Ingles. Huwag kayong mag-alala. Madali lang yon. Ang salitang pangalangala ay galing sa salitang ngalangala o roof of the mouth sa Ingles. Parang nagkakapit-bisig si dila at si ngalangala para gumawa ng tunog. At kapag sinasabi natin ang mga tunog tulad ng K at G, doon sa likod ng bibig ginagawa ang tunog. Kaya ang mga tunog na ito ay tinatawag na velar sounds. Halimbawa, sabihin nating kape. Pansinin mo, kape. Yung tunog na K galing sa likod ng bibig, di ba? Ganon din sa gabi.
g, g, gabi. Yung G ay nanggagaling din sa likod. Kaya kapag naririnig mo ang salitang velar, isipin mo agad, yung mga tunog na ginagawa sa likod ng bibig. Ngayon, tapos na tayo sa velar. Yung tunog galing sa likod ng bibig, di ba? Ngayon naman, punta tayo sa glutal o ang tunog galing sa lalamunan. Ano naman kaya ang glutal? Simple lang yan. Ang glutal ay mga tunog na ginagawa sa lalamunan sa mismong bukasan ng voice box natin. Kaya kapag naramdaman mong parang may sikip o pigilan ng hangin sa lalamunan bago lumabas ang tunog, ayun na yun. Glutal sounds na yun. Halimbawa ng glutal o tunog galing sa lalamunan. Gaya ng salitang o. Yung nararamdaman mo ba na parang may hinto sa lalamunan bago mo masabi yung o? Yun, glutal na hinto na yon. Kaya kapag parang napuputol ang hangin bago ka magsalita, huwag ka munang kabahan ha. Hindi yan hika, glutal sound lang yan. Ngayon, pagkatapos ng mga tunog galing sa bibig at lalamunan, ngayon naman ay may kakaiba tayong tunog. Ito ay ang pailong. Pailong mula sa salitang ilong. Ibig sabihin, ginagamitan ng ilong kapag binibigkas. Kaya habang nagsasalita ka, may hangin na lumalabas sa ilong. Ganito yan. Sabihin mo, ayun di ba naramdaman mo, lumalabas ang hangin sa ilong mo? Ibig sabihin, pailong yan. Halimbawa, mama, yung tunog na M, ilong yan. Cheese. Sabihin mo ulit, mama, mama. Ayan, di ba? May lumalabas na hangin sa ilong. Isa pa, nana, yung N, pailong din. Nana. O di ba? Ramdam mo, sa ilong din lumalabas yung hangin. At meron ding NG or nang, gaya ng saging. Yung tunog na nang, pailong din yan. Saging. Saging. Subukan mo habang hawak ang ilong mo. Hindi mo masabi, no? Katulad ng ngipin. 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 Pakita mo nga ngipin mo. Diba? Pwede mo nang bigkasin yung NG or nang. Ngipin. Kaya, kung gusto mong malaman kung pailong ang tunog mo, takpan mo ang ilong mo habang binibigkas mo. Kapag hindi mo masabi yon, pailong yan. Kaya, tandaan, pailong, tunog na dumadaan sa ilong, tulad ng M, N, at NG or nang. Madaling tandaan yan kasi kung may ilong, may pailong. Ngayon, dadakot naman tayo at pag-usapan natin ang pasutsot o fricative. Ito ay ang mga walang tunog na letra. Ang pasutsot ay mga tunog na parang may sutsot o sipol kasi pinipigilan ng kaunti ang hangin sa bibig. Tapos, pinapadaan mo sa makipot na daanan sa pagitan ng ngipin o labi. Kapag sinubukan mong sabihin ang maririnig mo na puro hangin lang ang lumalabas. Wala kang mararamdaman na vibration sa lalamunan mo kasi ito ay walang tunog. Halimbawa ng pasutsot na walang tunog o fricative. Ang letrang F, fish. Fish. Diba? Hangin lang na lumalabas sa ating bibig. Ang letrang S ay saging.
saging. Parang ahas, 'di ba? Saging. Kaya, kapag may naririnig kang o na parang ahas o hangin, huwag kang matakot. Hindi yan multo. Pasutsot lang yon. Kaya tandaan, ang pasutsot o fricative, mga tunog galing sa hangin, walang tunog sa lalamunan kaya tinatawag na walang tunog. Kung puro hangin at walang vibration, yan ang pasutsot.